Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha. Sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Hello po, Boss Kira. Bago ko lang pong nadiscover itong channel nyo sa YouTube at Spotify. Mga last month lang po ng September. At mula nun, palagi na po akong nakikinig bago matulog. At minsan kapag nasa biyahe na rin papuntang school. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ella. Itong kwentong babanggitin ko ay kwento lang rin po sa akin ng nanay ko. Simula po nung ipinanganak ako, ay marami ng kababalaghan ang nangyari sa akin, sa pamilya ko at sa bahay namin. Bukas din po ang third eye ko nung grade school ako hanggang senior high. Nung college hanggang ngayon po, hindi na ako nakakakita. Nakakaramdam na lang. Nasanay na po ako sa mga katatakutan dahil nakahiligan ko na po ang manood at makinig ng horror. So eto na nga, year 1999. 3 or 4 months pa lang akong ipinagbubuntis ng nanay ko noon. Ayon sa kanya at sa mga ate ko, inaasahan na nilang magiging babae ako dahil sa pang-apat na anak na ako at puro babae po kaming magkakapatid. Gusto kasi talaga ng parents ko na magkaroon ng anak na lalaki. Sa Mindanao po ako ipinanganak. Tulad po sa Luzon at Visayas, marami pong pamahiin at paniniwala sa amin doon. Isang araw po ay nagdesisyon ang mama ko na pumunta ng palengke. Since kukunti lang naman ang bibilhin niya, kaya hindi na siya nagpasama sa mga ate ko. Habang nag-aantay ng masasakyang tricycle pa uwi, may napansin si mama na isang matandang babae na nagbebenta ng saging. Yun po bang matamis? Nilapitan nito ni mama at dahil nga buntis siya, bigla raw po siyang natakam sa kulay at hugis nito. Ang kaso, ayaw niya namang bilhin. Marami na po kasi siyang saging sa bahay. Yung papa ko po kasi ay isang sundalo at yung military site nila ay malapit sa isang banana plantation. Kaya naman libre lang silang kumuha ng saging doon. Habang tinitingnan ni mama yung saging, ay nilapitan siya ng matandang nagbebenta. Tinanong niya si mama kung bibili raw ba ito. Hindi po, sagot ni mama. Maganda ang ganitong klaseng saging, lalo na sa mga buntis, sabi ng matanda sabay hawak sa tiyan ni mama. Laking gulat ni mama nun. Nagtataka siya kung paanong nalaman ng matanda na buntis nga siya. Hindi daw po ganoon kahalata yung tiyan ni mama dahil nga nasa 3 to 4 months pa lang ito. Hindi na lang yun pinansin ng mama ko. Sinabihan na lang niya yung matanda na marami na siyang saging sa bahay nila. Ganun ba? Sige, bibigyan na lang kita. Libre, sabi ng matanda. Hindi naman tumanggi si mama dahil nga iba ang epekto ng saging sa kanya. Parang takam na takam siya sa saging na yon. Habang kumakain si mama, kinausap ito ng matanda. Alam mo, gusto ka ring magkaroon ng anak katulad ng nasa tiyan mo. Napangiti lang daw si mama nun. Hindi niya pinansin ang sinabi ng matanda at patuloy lang siya sa pagkain. Magkakaroon ka ng anak na babae, matangkad at mestisa.
Nagulat po si mama noon sa sinabi ng matanda. Dahil nung time po na yon, hindi pa po nila alam ang magiging gender ko. At ang isa pa pong weirdo doon ay nung i-describe pa ako ng matanda kay mama. Kahit daw po yung magiging ugali ko pagtanda ko ay nasabi rin nito. Dahil nga po nawiwirdohan na si mama, ay nagpaalam na siya sa matanda at diretso na ngang umuwi. Hindi raw po makalimutan ni mama ang sinabi ng matandang yon dahil nung ilabas nga ako ay tama yung sinabi niya na magiging babae nga ako. At habang lumalaki raw po ako ay tugmang-tugma yung ugali ko ayon sa sinabi ng matanda sa kanya. Balik po ulit tayo. Ilang araw po ang nakalipas ay nawala na rin po sa isip ng mama ko ang encounter niya sa matandang yon. Isang gabi, bigla na lang pong nagsisigaw ang mama ko sa banyo. Ang dami daw pong dugong umaagos sa binti niya. Mukha na raw pong may crime scene sa dami ng dugo. Kumaripas ng takbo ang mga ate ko papunta kay mama. Tinawagan nila si papa at ang best friend ni mama na kapitbahay lang po namin. Siya nga po pala, hindi po namin gaanong nakakasama si papa dahil na nga rin po sa trabaho niya. Palagi po silang nasa kampo. So dinala po si mama sa ospital para malaman kung anong nangyari sa kanya at kung nakunan ba siya. Obviously, hindi po siya nakunan dahil nandito pa ako at buhay na buhay. Itago na lang po natin sa pangalang Aling Lita ang best friend ni mama. Pag-uwi po galing sa ospital, sinabihan ni Aling Lita ang mga ate ko na kumuha ng insensong bato. Ang insensong bato po ay yung inilalagay sa uling upang magsilbing pausok sa mga Catholic masses or yung inilalagay po sa mga incense stick ng mga Chinese. Nagsagawa po ng ritual si Aling Lita sa bahay. Pinausukan niya si mama ng insenso at hinilot-hilot niya ito. Nung natunaw po ang insensong bato, ay nagkaroon po ito ng hugis. Para po itong nagmukhang matandang babae na kulukulubot yung muka. Naalala ni mama yung matandang nagbigay sa kanya ng saging at ikinuwento niya yon kay Aling Lita. Pagkatapos nun, inaya si mama ni Aling Lita na doon na lamang muna sa bahay maghapunan. Saan mo naman natutunan yung mga ganong ritual at hilot? Biglang tanong ni mama kay Aling Lita. Ha? Hindi ko rin alam eh. Basta ginawa ko lang. Sagot naman ito dahil first time daw talagang gawin ni Aling Lita yung ganon. Hindi kaya yan ang calling o mission mo? Pabirong sabi naman ni mama. Dati po kasing mga seminarista sina mama at Aling Lita. Magkaklase po sila sa kumbento ng mga madre. Opo, nagbalak po silang magmadre noon. Kaso hindi nila nakayanan. Fast forward po. Maggagabi na. Mga nasa 5 taong gulang na ako nito. Nagtutupi ang ate ko ng mga nilabhan noon nang may marinig siyang kalabog sa labas ng bintana ng kwarto. Eskinita po ang barangay namin. Kaya kapag sisilip ka sa bintana, ang diretso po noon ay palabas na ng main road. Nung sumilip si ate sa may bintana, ay may nakita raw po siyang isang kabayo. Nakatindig daw po ito na parang tao. Natakot si ate noon, kaya naman sumigaw siya at tumakbo palabas. Umiiyak na po siya noon sa takot. Sinabi niya yon kay mama at agad naman daw po itong tinignan ni mama. Pagsilip niya sa labas, ay wala naman daw po siyang nakitang kahit ano. Sabi niya, baka raw namalikmata lang si ate. Kinabukasan ng gabi, patakbong pumunta sa bahay si Aling Lita. May dala siyang kutsilyo at hinahanap ako. Namumuti raw kasi yung mga mata ko nito, Boss Kira. Sa takot nila, ay patakbo kong dinala ni ate sa kwarto.
Pagkatapos ay binuhusan daw po ni Mama si Aling Lita ng malamig na tubig. Nang mahimasmasan daw po ito, agad akong tinawag at niyakap ni Aling Lita. Hindi po nila alam kung papaanong ipapaliwanag yung nangyari na yon. Basta bigla na lang daw pong sumugod si Aling Lita sa amin at parang binabalak akong saksakin. 2010 na, Boss Kira. 10 years old na ako nito. Nagkaayaan ng pamilya ko na mag-beach outing. Dahil nga minsan lang kaming magkasama-samang magkakapatid sa kadahilan ng may kanya-kanya ng pamilya ang mga ate ko. Around 10 a.m., nagkaayaan kami na mamangka. Hindi na kami nagsuot ng life vest since mukhang maamo naman ang dagat nung time na yon. Yung mga kasama ko pala sa bangka ay yung mga kapitbahay namin na sumama sa amin sa beach. Mga binata sila lahat at dalawang mga bata na nasa mga edad 5. Nung last round na ng ikot, biglang tumaob yung bangka namin sa gitna ng dagat. Nag-slow motion pa sa akin ng lahat, Boss Kira. At yun na lang din ang huli kong naaalala. Pero bago yun, nakadapa ako habang nakatingin sa ilalim ng dagat. May nakita akong parang isang telang puti na lumalangoy palayo sa akin. Hindi ako marunong lumangoy, kaya naman nawalan ako ng malay. Nagising na lang akong sini-CPR ng sundalong nakahanap sa katawan ko. Sa dami namin nun sa bangka, ako lang ang hindi nahanap agad. Nakita na lang daw nila ako na nakalutang sa dagat. Naging usap-usapan sa barangay namin ang nangyari. Minsan pa nga, tinatanong ako kung anong nangyari sa akin. Hindi ko sila sinasagot. Deadma lang kumbaga. Na-trauma na po kasi ako noon. Habang nagdi-dinner, dumating po si Aling Lita sa bahay. Kinausap niya kami ni Mama. Napanaginipan niya raw po na may kasama akong matandang babae. Naglalakad daw po kaming dalawa. At nung araw ng aksidente, ay tanaw niya raw po mula sa malayo na meron siyang nakitang babaeng nakaputi habang nakasakay sa likod ng bangka namin. Nakaramdam na ng hindi maganda si Aling Lita nun. Kaso, huli na ang lahat dahil nga tumaob na ang bangka namin. Pinagsabihan kami nito na magdasal at pinausukan ako ng insenso nung gabi na yon upang layuan na ako ng matandang nakasunod sa akin. 23 years old na po ako ngayon, Boss Kira, at nagtatrabaho sa Baguio City. Nakadorm lang po ako dito sa Quezon Hill. At tulad po noon, ay hilig ko pa rin ng mga horror stories. Hindi po ako nakakatulog kapag bukas ang ilaw dahil parang naging comfort zone ko na ang dilim. Marami pa po akong horror stories, pero sa ngayon ay ito na lang po muna ang aking maibabahagi. More power po sa inyo, Boss Kira, at sa mga tagapakinig ng channel nyo. Maraming salamat po. Hello po sa mga sumusuporta sa channel ni Boss Kira. Gusto ko lang ibahagi ang pangatlong kwento na to. Nakaranasan naman ng nanay Josephine ko. Nangyari ito noong umuwi na kami sa Isabela galing sa Nueva Vizcaya sa bahay ng tito ko. Nagtaka si tito nun kung bakit uuwi na kami. Sabi lang ni nanay, natakot daw siya doon sa nakita niya nung isang gabi. Yung asong itim daw na merong nakakatakot na kulay pulang mata. Wala naman nang nagawa nun si tito. Kasi kahit siya daw, talagang matatakot siya doon. Inihatid niya na kami sa terminal ng bus pauwi ng Isabela. Gamit yung tricycle niya kung saan nakita ni nanay yung nakakatakot na aso. Sa ngayon po,
ay patay na si Tito Rodolfo. Kaya nga sa tuwing pupunta kami ng Nueva Vizcaya, namimiss namin si Tito. Wala na kasing nagsusundo at hatid sa amin sa terminal sa tuwing nagbabakasyon kami sa kanila. Ngayon pong taon, 2023, nangyari itong naranasan ni Nanay. Gabi na yon, Boss Kira. Natutulog na si Nanay noon, mga alauna ng madaling araw. Nung bigla daw may tumawag sa pangalan niya. Maliit daw yung boses na yon at parang ipit na ipit. Duwende daw, sabi ni Nanay, at meron daw itong ibinulong na numero kay Nanay. Tinayaan yun ni Nanay sa weteng at nanalo po siya, Boss Kira. Totoo pala yun. Dahil doon ay nakahiligan na ni Nanay ang magtaya-taya sa ganon. Madalas ay nananalo siya sa weteng, sa tulong na rin ng mga duwendeng puti at pula. Tama yung sinabi ng albularyo. Nagbibigay nga daw ng swerte ang mga duwendeng mabubuti. Ngayon po, paminsan-minsan na lang tumataya si Nanay sa weteng dahil gusto niyang mapabuti ang kalusugan niya. Bumili siya ng gamot para gumaling sa sakit niya. May sakit kasi si Nanay, Boss Kira. Nagsusuka siya ng dugo. Isang gabi, nakatulog siya sa sofa doon sa may sala namin. Narinig namin na sumisigaw at umiiyak si Nanay. Nagising nga kami at pinuntahan agad namin siya. Sabi niya na naginip raw siya. Doon daw sa lugar sa panaginip niya ay walang katao-tao. Wala ni isang bahay siyang nakikita roon. Nung magpalinga-linga si Nanay, sa hindi kalayuan ay namataan niya si Tita Naida na merong pakpak na kung hindi daw siya nagkakamali sa kanyang pagkakatanda ay parang kahalintulad daw yun ng pakpak ng isang anghel. Ganoon din daw po si Tito Rodolfo. May pakpak din po siya. Noong malapit na daw siya sa kanila ay inaabot daw ni Tita Naida ang kamay ni Nanay. Ibig sabihin nun, sinusundo na nila si Nanay. Kinukumbinsi pa daw siya ng mga ito. Ang sabi, "Halika na, maganda sa langit. Hindi ka na makakaramdam ng sakit. Kaya halika na." Sabi daw ni Tita Naida. Pero hindi daw sumama si Nanay. Ayaw niya pa raw umalis dito sa mundo natin. Yun daw ang dahilan kung bakit napasigaw si Nanay at nagising. Kapag nagwawalis si Nanay, may bigla na lang daw dumadaan sa likuran niya. At kapag inililigid niya raw ang kanyang paningin, ay nakakaramdam daw siya ng takot. Dahil po sa third eye ni Nanay, ay marami na siyang nakita noon na nakakatakot. Tulad nung minsang natutulog ulit siya, bigla na lang daw may kumatok sa pintuan. Bumangon siya para sana pagbuksan yon. Pero tinanong niya muna kung sino yung istorbong bisita na yon. Walang sumagot, kaya naman binaliwala na lang ni Nanay. Kinabukasan, tumawag pala yung pinsan ko. Sabi niya, patay na raw yung kuya nila. Pumunta si Nanay sa burol ng pinsan ko. Pagbaba daw niya ng tricycle, habang naglalakad daw ay nadama niya na parabang may kung anong malamig na dumampi sa kanyang katawan. Nagtindigan daw talaga lahat ng balahibo ni Nanay nun sa braso. Sabi niya, baka raw nagpaparamdam lang sa kanya yung pinsan ko. Palagi niya kasing kakaulitan yon. Sa susunod naman po, Boss Kira, karanasan ko naman po ang ibabahagi ko. Basta meron. Yan lang po. Salamat. May ibabahagi lang po akong kwento tungkol ito sa pinsan ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tonyo. At ako naman po, si Nixander. 10 years old pa lang po ako noon
Hindi pa uso ang internet. Nanonood lang po kami ng TV noon. Wrestling yung pinapanood namin. Nang maisipan naming magpaluan ng unan. Kumbaga pillow fight. Parehas kaming napatingin sa bintana. Malapit yun sa hagdan. Tapos, kinilabutan kami sa nakita namin. Dahil may nakita kaming batang dumaan na parang walang ulo, walang kamay, na hindi ko mawari. Pero kulay puti lang yung damit nito. Tingin ko mas bata yun sa amin. Siguro mga 7 pababa. Maya-maya pa, dumating yung tita namin sa bahay. May kasama itong 3 bata. Nakaasul yung isa at yung 2 naman ay nakakulay green. Nagtaka kami kasi kung sila yon, bakit ganun yung nakita namin? Parang ibang-iba sa kanila. So tinanong namin kung may kasama ba silang nakakulay puting bata. Sabi ni tita, wala naman daw. Lalo kaming kinilabutan nun. Sa takot namin ng pinsan ko, nagtatakbo kami palabas. Diretso kami sa mga tropa at ikinuwento namin yun sa kanila. Maging sila ay kinilabutan din sa nakita namin. By the way po, Boss Kira, sa Cainta Rizal po kami nakatira noon. At nung lumipat kami ng apartment building, ay sa 3rd floor naman kami napalagay. Sabi ng mga naging tropa namin doon daw sa unit na inuukupan namin ay may nakatirang matanda dati. Mag-isa lang daw yun doon at doon na namatay. Hindi alam ng mga kapitbahay kung sinong kokontakin kasi wala naman daw cellphone yung matanda. Wala din silang nakikitang dumadalaw doon. Kaya naman sila na lang ang nagtulong-tulong para mairaos ang burol nito. So yun nga, sa unit na yun, madalas kaming makaramdam ng kakaiba. Katulad na lang halimbawa kapag nag-uurong kami o naguhugas ng pinggan. Bigla na lang kaming makakaramdam ng kakaibang lamig. Minsan sa likuran, minsan sa may gilid. Alam mo yung ang lamig-lamig sa kabilang side, tapos ang init naman sa kabila. Talagang nakakapangilabot. Hindi lang po yun. Marami pa pong nangyari sa amin doon sa unit na yon. Pero nung hindi na nga namin nakayanan, ay umuwi na lang kami ng Morong Rizal. Hanggang dito na lang po muna, Sir Kira, ang kwento ko. Salamat po sa pagbasa. Pa-shoutout na rin po sa crush ko na si Alessandra. Pakasabi po, mahal ko siya. Hehe.